Hello, good morning guys. I'm going to market. Ang bilis yung building na yan o na ginagawa. Ang bilis. Nung nagraran ako, wala pa yan. Lahat na lang pinatayuan ng building yung mga bakanting lote dito sa likod. Dito ang pinagraranan ko at saka pinagwo-walking yan. Pag Saturday, maraming nagwo-walking, nagraran. Kasi, ayan nagawa na siya na building. Ayan bakante lang yan dati. Yan, ang daming nag-aano ng aso. So isasabay ko magbibideo para meron akong pang-upload. Diyan ako nagwo-walking. Nagraran early in the morning. Pero mainit na. Alas 8 na dito guys kasi just walk up ng aking bruhita. Kaya bibigay niya lang yung pamalengke ko, yung kasama ko lagi. Ay nakabalik na siya kasi nagtataksi pa uwi. And wala ako na nagbuhat yung yung trolley niya. Inop ko yung cellphone ko last night kasi nga not well. Maaga ako natulog. And maraming salamat guys sa mga pumasok sa aking premiere kahit wala ako. Inahabilin ko na lang kay Baby Pau nung alam ko na hindi ko makayanan yung hilo ko na nagsusuka ako. So ayan guys, dito ako sa likod dumaan. Yan yung construction yan. I-video ko ang paglalakad ko po going market, pero hindi ako nag-start from sa kondo. Dito na lang ako nag-start sa likod na pinagraranan, pinagjajagingan. So para maiba naman yung makita nyo guys kasi puros na lang cooking, eating yung ginagawa ko kasi kagaya nga yung sinasabi ko guys, wala akong day off, sa bahay lang ako, makakalabas lang ako pag mag-market or may bibilin ako, yun lang po kasi hindi ko kahit wala na si Lola, hindi ko po kinukuha yung yung day off ko kasi ayan, iikot na tayo. Hindi na lang ako tatawid dito sa stoplight na to. Sa kabila lang ako tatawid. Maraming option naman kung gusto mong tumawid o kaya overpass ako para makabidyo ako. Dadan ako dyan sa underpass na yan. And hindi ko alam kung bakit bigla ako nang hina kagabi. After ko sila mapa-dinner, maaga sila kasi kumain, alas 6. Ay, wala pang alas 6, naka-dinner na sila kasi di ba umuwi si ma'am na maaga. So, nung matapos ako, bigla ko nahilo. Sumakit ang dibdib ko, ulo ko. So, yun. At hindi na rin ako naka-dinner. Kasi pag gumalaw ako, nasusuka ako. And then, sabay nga na sumakit ang ulo ko. Dito ako dadaan guys. Yan para ako sa underpass. Yan Hindi na lang ako tatawid sa stoplight. Doon na lang ako sa kabila matatawid ng stoplight. Yan ay secondary. Dito ay Alexandra Secondary School. Yung mga elementary na school yan, Alexandra Elementary School. Yan. Makyat ako sa para naman may iba yung makikita nyo sa video ko guys. Wag na lang kasi may nagsasabi na lagi na lang loto-loto. Ayan, kahit medyo masakit pang ulo ko, sige lang. So ngayon nandito na ako sa taas. Magbibideo muna ako sa building or sa yan guys. Ay, hiningal ako. Yan. Walang sasakyan kasi traffic. Ay, nag-stoplight sila. Yan guys. Supposed to video na ako
Kung dumaan ako sa harap, doon ako sa stoplight na yun, tatawid. Pero nandito ako ngayon sa kabila. Ang init. Hindi ako makahano. So, ayan. Diyan naman ako galing kanina. So, there you go. Wala, hinihingal ako. Ang init. Yan. Diyan. Going to Commonwealth. Diyan. Sa mga nandito sa Singapore na parehas ko na nag-vlog. Dito pa ako nakatira. Sa may River Valley. Pero ngayon nandito ako sa Alexandra Road sa likod. Yan. O diba? O. Para ito naman sa kabila pagbaba ko ay Gananseng Secondary School. O, di ba? Ayan. Ala, natakpan na yung lumang building doon sa bagong building na ginagawa. Yan dati mga pagpalaruan ng mga aso. Diyan kami nagja-jogging. Pero ngayon, building na. Wala nang bakante. Hiningal ako na makiat. Sorry. Sorry kung naririnig yung hingal ko. At bababa na ako. Umakyat lang ako para makapag-video sa taas. Yan. Bababa na ako guys, pero careful kasi nanginginig yung paa ko. Iko. Hirap. Pag may iniid na guys, at tapos pinipilit mong kumilos para lang sa trabaho mo. Ang hirap, kaya kayo na nandyan sa Pilipinas, huwag kayo masyado magpakasaya guys. Kasi ang mga OFW, kahit may nararamdaman po kumikilos. Kasi wala, yung mga ibang amo walang puso. Kahit sabihin mo na not well ka, kagaya ng amo ko, ay baliwala lang. Still continue working, ganon. Pero pag wala naman siya, wala sila, yun lang naman ang ginagawa ko. Nag-YouTube, nagsusupport. Bira lang ako maglinis. Yun. So, tiis-tiis lang guys. Nakapagtagal naman ako sa kanya ng 22 years. Kahit ganyan siya ka kuripot. And hindi siya maselan sa work ko. Wala siyang kinokorrection sa mga work ko. Kahit nakikita niya na nakaupo ako kasi tapos na ang work ko eh. And still lucky pa rin naman ako guys kasi kahit kuripot siya sa pagkain and sa pag nagkakasakit ako. Mas marami kasi yung masabi ko lang to sa inyo guys. Hiningal ako talaga sa sa bridge. Mas marami kasi yung araw or month na wala siya. Kami lang ni Lola ang naiiwan noon and ngayon magwa 1 year na si Lola na wala. So, ganun yun. Ako na lang mag-isa sa bahay. Yun yung binigay niya na konsuelo di bobo ko na hindi pa niya ako pinauwi kasi siguro yun yung inano niya na reward ko para makapagtrabaho pa ako ng another 2 years. Pero matatapos na ng 1 year ko sa July 7 ay July 5. So, another 1 year going home na ako kasi hindi na niya ako i-renew kasi wala nga akong ginagawa. Unless lang kung may mag-help sa akin na humanap ako ng another employer kahit 2 years na lang. I-grab ko pa yun kasi kailangan ko pa guys ng magtrabaho kasi yung bahay ko hindi pa tapos. yung mga hindi nakakakilala yung kwento ko. Meron kasi akong pinatayo na bahay na pangalawa. And which is second floor pa. May second floor siya, second story. And hindi ko pa napapinising. Marami pang pera nun. Napatayo, napabubungan lang, pero wala pang pinising. Marami pang pera na uubusin nun. And tapos nagkakasakit-sakit din ako, magastos rin. Kasi tinigil ko yon kasi inuna ko yung anak ko na mapag-graduate. Kasi ang hirap yung magsabay ng bahay at saka yung nag-aaral. Yun. So,
thanks God at natapos na rin ang aking anak. And ano naman siya maghahanap naman siya ng work at saka willing naman na mag-abroad siya. Pero parang ayaw ko payagan. Kasi hirap ng buhay OFW guys. Sa totoo lang. Ayan. Ang lalaki ng mga punong kahoy dito guys. Yan. Ganyan dito sa Singapore, mapuno. Yan. Lalaki dito, nakakatakot. Park yan. Yan. O, puros mga sasakyan kasi nandito ako sa highway na. And sa pagsasakripisyo ko naman dito ng matagal guys, na halos dito na nga ako sa kalahati ng buhay ko or taon ko dito. Dito na ako since dalaga ako. And parang mahirap na payagan mo yung anak mo na lumayo. Darating ako tapos siya yung lalayo. Biro nyo 2 years old and a half na iniwan ko. Tapos hindi ko siya nakasama. Hindi ko siya nakapiling for ngayon 24 years old na siya. So parang ang hirap nun na uuwi ako sa amin tapos siya naman ang aalis. Parang hindi ko kaya. Wala akong kasama. Kaya sabi ko kahit kung magkatrabaho lang sa amin, kahit kunting sahod, mabubuhay kami kasi may mga napundar na ako, mga lupain na sakahin Ang problema na nga lang yung pangbayad ng kuryente. Kung gusto mong mag-ulam ng masarap, yun lang. Pero kung mahilig naman ako magtanim ng mga gulay and pumunta sa bukid maghanap ng mga shells o isda, susu. Yun, sanay ako niyan. Kaya hindi ko masyado iniid na yan na pag uwi ko kahit wala akong pera. Ayun, ito lang yung stoplight na tatawiran ko guys. Doon sana ako kanina ang gagaling. Pero dito ako sa kabila. So, i-off ko muna dito kasi bawal pagtatawid. Nakatawid na ako sa Ang init. Nakatawid na ako sa stoplight. Andito na ako na full storage na rin itong cellphone ko, pinagbibidyohan ko. So, andito na ako sa may NTUC supermarket. Diyan ako mamaya. Diyan sa supermarket. Pero mauuna ako na pupunta sa wet market doon sa palengke. Kasi andun yan yung bilihan ng 4D or Toto. Yan. Loto. So, mamaya na ako magpalamig dyan sa supermarket na yan. Ang init, basa ng pawis yung ko, likod ko. Yan guys. Mga plan. Ayan yung sili. Ayan yung sili na ko. May sili na naman guys. Punta muna ako sa palengke. So, saka na ako ang tapang ng ng muriatic acid. Yung Sondrok na naglilinis sa CR. Diyan. Dadaan ako, yan ang last week ko. Mamaya bibili ng mga gatas, itlog. Punta muna ako sa gulayan. Sa gulay muna ako guys. Ang init. Basang-basa na ng pawis yung likod ko. Saka dibdib ko. O, di ba malayo ang mga pinagpapalengkehan ko. Pero exercise ko na rin to. Ito yung exercise ko pag nagmamarket ako. Malayo ang market dito sa amin. Mas malayo pa yung isa na pinupuntahan ko sa Chongbaro Market. Layo nun. Hoy, andyan ang mga prutas. Yan. Yan prutas. Yan. Ang baho yung durian. Ang baho yung durian. Umusit. Ayoko na. Magbibideo sana ako dito lang ang baho yung durian. Yan naman ang food court. Kainan. So, andito na ako sa may gulayan. Ngayon. Andito na. Ala, ang daming tao. Ang daming tao.
Ayan, nandito na ako sa gulayan, guys. Pero ang daming tao, kaya hindi ako makapag-video na mag-mix. Ay, mag-ano. Kasi ang daming tao. Papatayin ko na lang ito, guys. Para makapili ako ng aking bibilhin. Maraming tao. Ayan, tapos na ako dito sa veggie, guys. Ayun, wala nang tao. Pero nagsilayasan na. Pupunta ako sa ano. Tapos na ako sa veggie. Hindi kasi ako makapag-video pag namimili kasi at saka crowded. So, dito ako bumibili ng bangus. Ayan, ang dami. Dito ako bumibili ng bangus, guys. Ayan ang bangus, oh. Yan yung mga isda niya. Mura dito. Ay, may galunggong. Di ba ito yung galunggong? Di ba ito yung galunggong, guys, na ano? Ay, bibili ako kahit wala akong pera. Ay, ayan. Ito po yung galunggong. Yung iprito mo ito, guys. So, ayan. Ito po yung bangus. Ayan. Yan ang bangus. Andun yung iba. Ayan. Pero mamimili ako dito. Gusto ko ito. Maluluto ko ito sa Wednesday kasi aalis ng amo ko. Uuwi na si sir sa Wednesday morning, sinabi na ni ma'am. So, ayan. Bibili ako dito. At ipriprito ko. Ayan. Ngayon lang ako nakakita nito, guys. Parang galunggong na rin, di ba? Hindi lang yung kagaya sa atin na ano. Yan. At yung, ayan, malalaki yan.